Yo, yo, yo! Yung. Ano, pre? Aw, 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 aw! Aw, aw, aw! Aw, aw, aw! Tangina. What is up sa inyo? Mga Katotpi. Isa na namang ito na naman, isa na namang topic ahead of you guys ang ating pag-uusapan today. At itong Yes, topic sir. natin na to, tangina, nakakatawang nakakabwisit na nakakatawa. So, malalaman nyo kung bakit kami kumakahul-kahul ni Boss Lots. Malalaman nyo yung mga sa awu-awu namin, awu-awu. Yes, sir. Pero bago lahat, guys, huwag nyo kakalimutan, tangina, pa-like, share, subscribe. At Ayan. comment naman kayo, please. Dami mong diba? Oo, nasan nga ulit tayo, Boss Lots? Saan tayo matatagpuan? Sa, syempre, dito sa Facebook, yan. Kailangan namin ng tulong nyo dyan sa Facebook. Tapos, meron din kami, syempre, sama nyo na rin sa Facebook, syempre, Spotify din. At sa mga walang hindi uso Spotify, may Apple Podcast kami sa mga first world countries dyan. And meron kami mga preview. Kaso lang, Papa Dens, medyo naglolo ko si preview natin na creation dito sa Riverside. Bigyan naman, Riverside, ayusin nyo naman. Tama. Ay, nadoble mo yung Facebook, pre. Nasa YouTube tayo. Ito, yung pinapanoodan nila. Ay, YouTube pala. Tama. Yes, sir. So, bago tayo mag-intro, baka may hindi pa nakakakilala dyan. Ako si Papa Lencho. Yung tito mo na mas galit pa dun sa utang ina. Ewan ko ba, bakit yung ginagawa yan? Mga diaper shits na yan. So, yan. Diaper sheets. Ayan. Hint na. Siyempre, by that time na makikita na nila tong title na to. Yun nga pala, lagi ko nakakalimutan sabihin sa mga episodes natin. Although meron kaming siyempre, from the title itself, alam niyo na yung pag-uusapan namin. Anyway, ayun na nga, bago ako mag-intro. At ako nga pala ang yung Boss Lots, yung tito nyong medyo galit lang. Yes, sir. At kami ang The Opinionated Titos Podcast. So, Boss Lots, take it away para masimulan na natin. Sige, go. It complicates things more. Shots fired na naman ng mga tatamaan dyan. Depressed daw siya, Tapos pre, nagawa pang umiyak sa camera ang walang hiya. Masasabi ko dyan, pakyo kayong lahat. Let's get ready to rumble! Powered by Riverside FM. Mayroong ganun. May ganun. Shout out kay Riverside once again. Thank you so much. Sa libreng serbisyo ulit. Maraming salamat. Pero sana naman, ayusin yung yung clips namin, ayusin nyo, please. Yan para pan-TikTok. So, ayun nga. Ay, bago nga pala tayo magpatuloy, Papa Dens. Mag-guesting po kami ni Papa Dens sa health apostrophe exclamation point. Exclamation. Health. We started a podcast. Available sila sa Spotify. Check nyo po kami doon kung gusto nyo kaming marinig ang aming opinion. Sila kasi mainly relationships, ganun sila mga love. Channeling, choklabu. Life. Laugh. Para pelikula. Pero abangan nyo na lang. I-invade namin. Again, that's health. We start, exclamation point, we started the podcast sa sa Spotify. Di ba? Okay. Yes, sir. Let's proceed. So, ayun na nga. Tangin ng diaper, hayop. Ito kasi nagba-viral. Kung sa mga benefit ng mga katotpi natin dyan,
ito yung nakuhanan na post sa social media wherein itong couple na to, ano to anyway, couple, let's say couple na lang, partners, na pinalitan ang diaper ng kanilang pambansang aso. Parang pambansang aso to, pre. Ha? Pambansang aso. Sweetso. Pambansang asong Sweetso. Dahil natae, pinalitan ng diaper dun sa pre, yung sa banyo, yung sa mga baby, for babies. Diaper changing station ba tawag dun? I'm not sure. Yes, sir. Ayun. So, syempre, para sa iba nating mga katotpi, kahit naman tayo animal lovers, di ba? Medyo questionable yung ginawa nila. So, yun yung pag-uusapan namin, palalawigin namin at kung ano ang opinion namin patungkol dito. Di ba, Papa Dens? So, simulan na natin. Ang ko nga po, parang namatay ilaw mo, brother. Ay, magandang yan, pre. Magandang segue. I will show you the magic. Sige. Pakita mo muna yung magic bago natin pagpatuloy. Yeah. Pakita natin sa mga katotpi natin. Parang linaw natin dyan, Magbababa ako ng araw. Boom, bulag. Lakas yan, boy, lakas yan, Ayan, katotpi. The Overrated Dito Podcast. Ayan. Yes, sir. Thank you for the reminder, sir. Tangina, sinarge ko yung ilaw ko pero hindi ko pinuksan. Nice one. Very good. So, ayun na nga, no? So, ano ba? Ikaw ba, Papa Dens? Ano pang opinion mo dun sa lintik? Ako, hindi ako pabor, pero bago ko, i-hold ko muna yung opinion ko. Mauna ka muna. Sige, panata mo. Yeah. Ako, pre. Tangina. Shout out dun sa dalawang for-parent na tanga. Tangina. Ang tatanga nyo, tangina kayo. Alam mo yun, pre, kasi ako, I get it, pre, na siguro they chose not to have a child, tapos mag-alaga na lang sila ng Sweetso or ng dog. Doberman. Doberman. I-treat nila as their child. Kaya nga siya tinawag na for-parent Pero kasi, yung pagiging for-parent nyo, ilugar nyo naman. Kasi, let's take it as it is. Lagi mo ang sinasabi, Boss Logs. Let's take it as it is. Hindi tao yan. Aso yan. Ha? Hindi yan baby. Siguro babing aso, pero hindi siya babing tao. And yung diaper changing station na yun, it's meant for human babies. Ha? Saksak nyo sa kokote nyo yan. Kayong dalawang tanga kayong putang ina. Nakakadiri kasi. Kasi, tangina, parang me as a parent, pre. Kumbaga, ginagamit tong anak ko yun eh. Diba? Pag nasa mall, totoo maring, gagamitin ng anak ko yun. And, for me, hindi pag-iinarte. Yung ganun na, ay, ginamitan mo ng, pinapang may aso mo dyan, kasi papapang ko yung anak ko dyan. Para sa akin, hindi pag-iinarte yun. Kasi may mga sumisigaw dun sa comment section ng post na ang arte nyo naman, baka malinis pa yung aso kaysa dun sa ganyan. Ang ina mo kung ganun ka mag-isip. Diba ba? Ang bobo mo. Na parang tao yan eh. Yan bang aso? Sorry for a lack of a better term kasi siguro may mga for-parent ng tawag nila sa anak, sa mga aso nila anak. Hindi, katulad na lang ni Beshi, pre. Bigyan na lang natin ng example si Beshi. Si Beshi, kung nakatutok po kayo dito, siya yung ginesting namin dati, no? Si Beshi Wap. Kung naaalala nyo si Beshi Wap, yun talaga. Silang mag-partner. Sila, very, very dedicated sila or parang anak nila, yung mga aso nila. Pero, may opinion, may sarili din silang opinion doon. I-share mo na lang kaya, Papa Dens, para yung perspective nila. May emergency kasi si Beshi, kaya hindi siya nakapalat. Mag-guesting siya today. Pero yun nga, ang niya is, kumbaga, hindi naman, ayun nga, sabi ko nga, parang hindi naman tao yan eh. Kasi yung balat ng bata,
take it, alam mo yun, kahit anong sabihin mo, sensitibo yan, balat ng baby. Yun. Tapos ipapatong mo yung aso mo doon, tapos ipapatong yung baby doon. Yun. But if yung baby sensitibo yung skin, magkaroon ng rashes and shit, may pananagutan ba kayo doon? Wala naman eh. Diba? Nasabihin nyo, pwedeng masabihin nila, bakit yung aso din naman nagkakasakit ganyan? Nandun na nga tayo, nagkakasakit din yun. Anong sakit ang pwedeng dala nun? Ayun. Na pwedeng maisalin dun sa bata dahil sa Ayun. ginawa ng katangahan. Ayun. Diba? Kasi nga pre, may mga may mga diseases din kasi ang mga pets na very, yun nga, katulad nga na nasabi mo, ang bata, sensitibo yan. Kaya nga, di ba, alam mo, ihalikan mo nga lang yung, alam mo, may balbas ka, di ba, sumasayad yung bigote mo, nagkakahalas tawag nila halas, di ba? Kasi nga, very sensitive ang skin ng bata. Ngayon, kung dun mo i-change, may mga diseases na hindi natin alam, hindi natin detected. And at the same time, ang aso, pre, pag pinapalakad mo sa lapag, wala naman sapatos yan Most of them, at least around 90 to 80% of them, di naman nakasapatos yan. Hindi naman lahat naka-short. Siyempre, lahat nung disease dun sa floor, kung ano man yan, tayo ng ipis o whatever, nandun Nandun lahat. So, pwedeng magkasakit yung bata. Tsaka pre, sorry to cut you off. Tsaka pre, kahit sabihin mong nakasapatos, nakadamit, tangina pre, aminado naman tayo. Puta, naglalakad ka, sabihin mo nakasapatos yan, naglalakad yan sa lapag. Sa daan lang. Tapos hihiga yan, didila kung saan. Ayan, yun. Magsusniff kung saan, didila. Pwedeng didilaan yung sarili nila, didilaan yung sahig, didilaan yung sulok. Ayan. Kasi papatong mo dun sa diaper changing napunto mo for babies. Ayan. Diba? Kasi yung laway din nila pre, syempre meron din hindi rin sabihin na nating napabakunahan nila ng anti-rabies or something like that, no, mga 5-in-1. Pero iba pa rin kasi pre, yung pet. Kaya nga sila pet ang human baby, di naman sila pet diba? And although we consider our pets katulad us as family, personally, di ba? Alam mo naman, Papa Dens, pet lover kami, mag-asawa. May pusa kami, may aso kami. Tapos konting kibot lang, pa-check up kagad, lalong-lalo na yung aso namin. Siyempre, senior dog na. Nandun yung pagmamahal. Pero parang ano lang yan parang ayoko na nang mag-analogy, mayayari na naman tayo dyan Yung mga pinipilit na kagustuhan Alam mo yon? May platform dyan pwede mo naman palitan. Kami nga nakapagpalit kami ng diaper ng aso, pre. Nasa lapag lang. Jumerbox pa. Alam mo yun, pre, kayang-kaya naman Bakit kailangan may kaartihan pa? At ilagay pa doon sa diaper changing station ng human, pre. Human being. Totoo. Hindi kami nag-iinarte dito dahil ako personally Papa Dens i-example ko na lang din yung sarili ko, wala akong anak. Pero pre, may common sense naman ako 'di ba? Hindi mo naman kailangan magkaroon ng anak to have common sense na sensitive ang skin ng bata at human being 'yon. May mga diseases na hindi natin alam sa isang pet na maaring maipasa natin dun sa human baby. Naintindihan niyo po ba 'yon? Hindi kami sensitive. Ginagamit lang po namin yung utak namin. Yung common sense. Di ba sabi mo nga, paulit-ulit kasi nasabi ni Papa Dens dito Minsan yung yung common sense hindi na common Alam mo yun? Common sense is not so common anymore. Alam mo pre, parang bago mo masabi yan pre, parang naniniwala na tuloy ako na yung comprehension ng mga kabataan ngayon o mga makabagong mababa, no? 'Di ba? Ibig sabihin hindi nila nako-comprehend, 'di ba? Pwedeng mababa ang comprehension or pwedeng nagse-selective listening, selective reading lang. Doon lang sila kung ano yung tingin nilang okay sa kanila. They don't listen to kung ano ba yung sinasabi ng nakararami or kung ano yung hindi napapalo sense. Ayoko sabihin na mas tama. Ang gusto kong maging term kasi alam mo naman ngayon, pag sinabi mo tama ka, naku, hindi ka naman.
So ang ano ko lang, sige, yung mas logical explanation or mas logical na gawin. Ano na nga pre, malapit na nga tayo sa scientific eh. Di ba? Diseases. Di ba? Yeah. Tsaka, ito pala yung sasabihin ko pre. Doon siya nagpalit ng baby dog. Sige, putang ina. Ina-adjust ko na yung sarili ko. Nahiya naman kami sa inyo. Ayoko na lang tawagin basta aso. Fur baby. Sige, fur baby. Fur baby. Or baby dog. O kung ano man yan. Kayo pa sa bahay nyo, meron kayong diaper changing station. Ang ina. Sige. Tatanungin ko, meron ba kayong diaper changing station na meant to be para dyan sa mga fur babies nyo, sa mga bahay nyo? Para gamitin nyo yung diaper changing station sa mall na meant para sa human baby. Ayun. Yun ang tanong. Di ba? Yun ang tanong ko. Kasi, tangina, well, baka hindi pa sila nakakapagpalit ng diaper ng human baby. Mahirap kasi pag hindi mo siya pwedeng gawin sa sahig, unang-una madumi. Pangalawa, mahirap kasi pwedeng yung baby mo naglilikot na at baka may tendency siyang malaglag, na alam naman natin na very fragile pa ang mga baby pagdating sa mga laglag na ganyan, mga mahulog, mabagok, ganyan. Kaya nilagyan ng ganun ng mga mall to accommodate human babies. Tsaka pre, kita naman sa picture, di ba? May mga may mga diagram na baby, pre, yung picture. And at the same time, pre, nakalagay dito, baby changing station with a picture of a human. Hindi naman changing station ang picture aso eh, di ba? Oo, totoo. Tsaka, alam mo yun, pre, yung pa isa, parang, alam mo yun, pabobo na talaga ng pabobo. Patanga na ng patanga. Alam mo bakit? Tangina pre, kailangan may diagram na. At alam mo yun, parang tangina, ganun nakatanga yung mga tao na kailangan lagyan ng diagram para mo sabihin mo na ito yung gamit niyan. Oo. Di ba? Tangina. Hindi gumagamit ng common sense. Oo, tapos yung nga, yung meron nang nakalagay na diagram na gano'n. Lalagay mo pa dun yung aso. Putang, hindi ko ma-comprehend kung anong comprehension ng metro ng putang ina, pre. Nakakapikon. Kasi ako personally naiinis ako kasi may baby ako eh. Ginagamit ko yun eh. Ginagamit namin yun eh. Pag nag-mall kami to change the diaper yung baby. Tapos makikita mo may gumagawa ng gano'n. Miya sa parent, maaaning ako. Totoo naman. Baka may tangang gumamit ng nilagay yung aso niyang kumakain ng sariling tae dito sa diba? Sorry kung ganun yung mga fur parents dyan na pasensya na kayo kung ganun yung mga term ko. Pero naiinis kasi ako. Pero kung may nakakaintindi man na fur parent, no? You know what we mean. If you had a baby, you wouldn't want that for your own human baby, di ba? Kasi pre, totoo. Ayun na nga eh. Sensitive ang mga bata. May mga diseases ang mga aso na kine-carry na hindi natin alam, mga pathogens, virus or whatever. You wanna call it? At saka pre, ang mga animals, may mga yan eh. May mga tawag dito, may mga living bacteria sa mga bibig niyan na hindi goods pag sa tao napunta. Diba? Although ganun, may living bacteria din naman ng tao, pero hindi nga yun eh. That's besides the point eh. Magkaiba nga eh. Magkaiba. Oo. Yun yung point. Na maaaring makasama sa bata, sa baby. Tsaka pa pre, baka may magsabi dyan na hindi, yung ko naman, nakakasalamuha yung mga bata sa bahay. May anak din naman ako, nakakasalamuha nung aso ko. Nung fur baby ko, nakakasalamuha. Hindi naman nagkakasakit yung baby ko. Again, ikaw yan. Huwag mong i-generalize na lahat may alagang aso sa bahay. Na lahat ng aso, kagaya ng aso mo na malinis. And Papa Dens, may add ko lang dyan sa point mo. Decision nila yon. Kung gusto nilang padilaan yung kamay ng anak nila sa aso, tapos uut-utin ng anak nila sa kanila yon, that's
that's their prerogative ba? Or ano ba? Tama ba? Prerogative? Sorry, nabubuloy na ako. My English is not Englishing. Pero yun na nga pre, di ba? Decision nila yun. Pero hindi ibig sabihin na para sa lahat yun. Hindi lahat, yun ang nafe-feel. Di ba? Oo. So, kailangan kasi, respect eh. Respect. Wala eh. Tangina. Ewan ko. Respect is fucked up sa ngayon. Ewan ko. Nakakadeputa. Tsaka ito pa pre, maidagdag ko. May nakita rin ako. Alam mo, pinigilan ko na lang yung keyboard warrior. Naya ako na lang, natawa na lang ako sa mga kabubuhang logic nila pre. May isa pa ako nakita nag-comment doon na yung diaper changing station naman niya sa mall, madumi naman na yan. Ganyan. Tangina. Let's say for example, let's say sabihin mo, madumi. Madumi yun, siguro nalagyan nung previous nung nag-alaga nung nagpalit ng diaper, pero tao pa rin yun pre, hindi yun aso. Let's say ganun, kung ganun ang logic mo, diba? Tsaka kung ang logic mo ay ganun na madumi naman yan, ganyan na pwede naman gamitin ng aso, parang alam mo yun, tangina, hindi ko alam, I'm running out of words to comprehend kung paano sila mag-isip. Tangina, nakakainis. Pre, parang tangina nyo naman. Tsaka eto pre ewan ko pero ako pansin ko pre pansin ko based on my own personal experience pre. Yung mga pasikat na yan sa may mga aso-asong dala-dala sa mall, mga putang ina. Alam mo yun, parang putang ina, papansin lang kayo eh. Tana, I doubt sa bahay ganyan din kayo. Ganyan papansin din itrato yung ganyan yun. I doubt na ganyan nyo din itrato yung mga putang ina aalagaan nyo. I'm not saying lahat pero based on my personal experience. Hindi to in general, kumbaga. Hindi ko nalalahat. Kasi nga, again, may mga tropa tayo. For example, si Boss Lot, sa may mga tropa tayo na sa Colin. Na talagang, you guys, you treat your pets as family. Part member. of the family. Yes. Pero pre, hindi naman kami tanga ni Beshi. Nagagawin namin yung ginawa nila kasi nga, there's a reason nga behind that. Meron tsaka, logical reason. Diba? Ano pa ba? Ano pa bang dapat namin ipaliwanag sa inyo? Hindi porkit pet lover kami, nakakampihan na namin. Hindi, kasi mali Wrong is wrong. Diba? Grabe naman kasi. Kain ng aso, pre. Hindi mo alam kung anong dala nun, pre. Kawawa bata dun. Diba? Pwedeng may dalang sakit yung tae nun, or yung balahibo nun, or yung laway nun. Yung laway. Ang dami. Bodily fluid pa. Diba? Hindi natin alam. Diba? So yun yung mga katotpi. Sana kung nare-realize nyo yung gusto naming iparating dito ni Boss. Tama. At saka, baka sabihin naman nila, pre, yung mga yung tinitira natin or ikinukwestiyon natin yung mga parents. Again, meron ding mga parents, pre, na meron kasing counterpost. Hindi naman, parang hindi counterpost, parang nag-a-add lang siya dun sa ginawang katangahan for parents na nagpalit din sa diaper changing station ng aso nila. Merong pictures actually na lumabas na yung, alam mo yung sa mga mall, yung mga paw parks na meant for dogs or pets. Tanga na may mga parents doon na doon nila nilalaro yung mga anak nila, hinahayaan nilang maglakad at gumapang-gapang doon. Yikes. Anak po, nakakatakot yan. Oo, yun naman, ang doon, tangina, nako. Ngayon ang matatanda nagkakaroon din kayo ng mga rashes or nagkakaroon din kayo mga kati-kati sa katawan. Tangina yung baby nyo, pag-aagapangin nyo doon, paglalaroin nyo doon, na alam nyo naman na kadalasan, puro mga pets yung nandun. And it's meant for pets, not for human babies. Baliktad naman. Baliktad naman ang nangyari. Na tangina, parang
Ay, nako. Tana, pre, ako ngayon, anak ko magkaroon lang ng rashes, hindi na kami mapakali. Oo, kasi hindi mo alam eh. Paano gagamutin eh? Mahirap na eh. Mahirap na. Diba? Kasi ang bata kasi hindi magsasabi yan eh. Hindi naman nagsasabi yan na kung ano yung masakit sa akin. Basta iiyak na lang yan. Express eh. Oo, hindi nila ma-describe. Diba? Tangina, parang, ay, nako, ano ba namang, hindi ako, baka sabihin nila, putang tayo, gentle parenting ba yan? Hindi, I mean, pinapayagan din namin, umaga maglaro sa labas, or yung mga baby namin, lalabas namin, ganyan. Pero kung alam mo naman na, let's say for example, iyon, talagang designated for pets. Huwag mo naman nung for lack of a better term, huwag mo isuga yung anak mo doon. Oo. Diba? Tsaka kung alam mo, hindi pa naglalakad yung anak mo, gumagapang-gapang pa lang, or gumagabay-gabay pa lang, huwag mo naman doon ilagay. Putang ina. Diba? Kailangan doon, parang mas maging responsible sana tayo at mas maging gumamit tayo ng logical thinking natin pagdating sa mga ganong bagay. Kasi again, ang natin dito is maging logical nga, tapos yung welfare ng bata. Kasi again, yung sabi nga ni Boss Lots, iiyak lang ng iiyak yan, hindi niya pa kayang i-express or sabihin sa'yo kung ano yung nararamdaman niya. Diba? Yun nga, minsan nga, diba? Yun yung toddler na nakakapagsalita na ng utal-utal. Ang hirap pa rin i-assess kung ano ba talaga yung masakit sa kanya pagka uneasy yung pakiramdam niya, diba? What more pa yung mga baby? Same din naman sa pets, pero hindi naman nagsasalita yung pets eh. Baka kung nagsasalita yung pets, batukan ka niyan eh. Sabi ko naman, hindi naman dapat di ba? Kasi wala naman sariling pag-iisip yung aso eh. Alam mo yon? Kayo ang may sariling pag-iisip. Dapat kayo yung nagiging tulay nila. Kasi hindi sila makapagsalita rin eh, pre. Hindi rin nila alam ang tama at mali kasi pet sila, pre. Kayo ang human eh. Dapat kayo nakakaintindi. May nakalagay na sign. May nakalagay na picture. At CR ng tao. Okay lang naman kung sa CR ka magpalit, pre. Sa baba na lang, hindi na dun sa inaano ng baby. Ano ba naman yan? Again, personal. Per parent din kami. Pero hindi namin gagawin yun. Tangina, mag-isip naman kayo. Tsaka, maidagdag ko lang, pre. Kasi ako, may na-experience din ako ganito. All out lang din, baka ginagawa to ng mga deputa. Yung iba, yung mga nasa fast food o restaurant, putang na pinapatong yung mga aso nila sa lamesa. Yan. Isa pa yun, tangina. Huwag nyo naman health concern kasi yun, pre. Oo. Huwag naman kayong baboy. Wag na lang health concern, pre. Yun na lang kababuyan, pre. Tangina. Pinalakad nyo yung aso nyo sa lapag. Sa lapag. Kasi papatong sa lamesa. Mo sa kinakainan. Oo, kinakainan. Tama. Diba? Tangina. Huwag naman kayong ganun kababoy. Yung baboy, kababuyan masyado kasi. Diba? So yun. Yun lang yung namin ni Boss Lots doon na sana may kasi ako, gusto ko talaga sana may natutunan kayo. Ayun. This time. Hindi lang basta, this time hindi lang for entertainment. Sana may natutunan kayo, may napulot kayo na kung, pero ako, I wish na walang nakikinig sa atin na ganun. Na ganun mag-isip. Feeling ko naman, na ganun mag-isip. I wish wala. Pero kung meron man, tangina yung lugar nyo naman, iayos nyo. Diba? We are supportive na if you chose na maging for parent, supportive kami. Gusto mo yan. Wala kami against dyan. Pero yung mga ganung bagay, ilugar nyo naman. Please, please lang. Kasi, ayun na nga, bukod sa ethical concerns, health concerns, pre, tsaka gamitin din natin yung yung critical thinking natin. Hindi na nga dapat pre. Dapat common sense na lang common sense. Yun na lang po. Yun yung may iwan namin sa inyo at sana may natutunan kayo. And if you need to go back to this video, please go back to this video and ponder and magnilay-nilay kayo. Baka nabibigla lang kayo. Diba? I-revisit nyo tong video namin. Again, hindi kami against for parent dahil
Si Papa Dens, siya ay isang parent ng isang human baby currently. At ako naman ay isang fur baby. Fur baby? Hindi pala ako fur baby. Fur parent pala ako. Fur parent din ako. So, di ba, pre, both sides of the story, nagkakaisa tayo, Papa Dens. Kasi nga, hindi logical yung ginawa nila. Yun lang po. At bago pa humaba, Papa Dens, may preview tayo. Nga pala. Bago natin makalimutan. Ito, i-drop namin yung sana abangan nyo yung next episode natin. Ito, ayoko na magbigay na pero bibigay lang ako ng hint ba? Or hindi, drop na natin, pre. Drop na natin. Yung nangyari to sa Tagum City. Oo, kawawa yun, oh. Yung may inilooban, ninakawan, pinatay. Tapos biglang naglalabasan yung Gabriela. Ayan. Tsaka yung mga Commission on Human Rights ba yan? Ayaw mo nang magbigay. Nakakagalit to. Ayoko. Na-trigger na ako for today's episode. Pero yung next episode natin, tignan nyo na lang kung paano magiging reaction na i-hold off muna namin yung opinion namin for now. Abangan nyo po yun. Magandang pag-usapan din yun. And it's a question of human rights o hanggang saan ba talaga ang human rights at kung ano-ano pang pwede namin pag-usapan doon at matatouch upan namin. So, madidiscuss. So, abangan nyo po yun. Masaya po yun. Again, nasa YouTube po kami. Facebook, Spotify, Apple Podcast, at mga preview ng aming episode sa aming TikTok para naman ma-route kayo sa aming full episodes. Again, maraming salamat po. This is your Boss Lots, ang yung titong medyo galit lang. Yes, sir. At ako naman si Papa Densyo. Yung tito mong, galit na galit talaga ngayon dahil dun sa katangahan ng deputang dalawang for-parent na yan. Pero yun nga guys, again, we are the Opinionated Titos Podcast at hanggang sa muli, sana huwag kayong manawa sa amin. Patuloy pa rin natin gagawin to. Thank you very much. Subscribe and like. Don't forget to do that. Yes, sir. Yes. Maraming salamat sa ulitin. Paalam. The Opinionated Titos Podcast is proudly sponsored by Riverside FM. Follow us on our official Facebook page, The Opinionated Titos Podcast. And don't forget to subscribe to our YouTube channel and Spotify. Thank you for tuning in, and we'll catch you next time.